Breaking news, US at Israel binomba na ang Iran. Sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay tuluyan ng binasag ng Amerika ang katahimikan matapos nitong bombahin ang Iran kasama ng Israel. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Iniulat ng United States na naglunsad na sila ng tinatawag ni Trump na major combat operations laban sa Iran, tinamaan ng bansa kasabay ng Israel sa isang uprising ng military escalation na nagdulot ng mga pagsabog sa Tehran at sa iba pang lugar sa buong bansa. Ilang sandali lang ang nakalipas, nagsimula ang United States military ng major combat operations sa Iran. Ayon kay Trump, ang objective nila ay ipagtanggol ang American people sa pamamagitan ng pag-alis ng mga matitinding banta mula sa Iranian regime, isang malupit na grupo ng napakahirap at masasamang tao. Ang kanilang nakakatakot na mga aktibidad ay direktang naglalagay sa panganib sa United States, sa kanilang mga sundalo, sa kanilang mga base sa ibang bansa at sa kanilang mga allies sa buong mundo. Inanunsyo ni Trump ang offensive noong madaling araw ng February 28 na inilalarawan ito bilang tugon sa ilang dekada ng pagiging hostile ng Iran at sa muling paghabol ng regime sa nuclear weapons matapos ang Operation Midnight Hammer noong nakaraang June na tumama sa mga nuclear facility sa Fordo, Natanz at Isfahan. Patuloy ang mga proxy ng regime sa paglulunsad ng napakaraming attacks laban sa American forces na nakastation sa Middle East sa mga nakaraang taon, pati na rin sa US naval at commercial vessels sa international shipping lanes. Ayon kay Trump, mass terror na ito at hindi na nila ito palalagpasin. Mula Lebanon hanggang Yemen at mula Syria hanggang Iraq, inarmasan, sinanay at pinunduhan ng regime ang mga terrorist militia. Ayon sa Al Jazeera, tinamaan ng Israeli strikes ang Ministry of Intelligence, ang Ministry of Defense, ang Atomic Energy Organization of Iran at ang Parchin Military Complex sa labas ng capital. Ang State News Agency ng Iran na IRNA at ilang iba pang news websites ay nakakaranas din ng cyber attacks at hindi ma-access ang website ng IRNA sa oras ng ulat na ito. Ayon sa state media ng bansa, ligtas umano ang Iranian President na si Masoud Pezeshkian. Nangako ang Tehran na gaganti. Ayon sa isang Iranian official na nakausap ng Reuters, magiging matindi ang counter-attack habang si Ibrahim Azizi, head ng National Security Commission ng Iranian Parliament, ay naglabas ng matinding babala sa social media. Sabi ni Ibrahim Azizi, "Binalaan namin kayo. Ngayon ay nagsimula na kayo sa isang landas na ang katapusan ay wala na sa inyong kontrol." Ayon sa mga source na nakausap ng Al Jazeera mula sa Washington, nakatuon ang US strikes sa mga lugar kung saan maaaring nagtatago ang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na may layuning pabagsakin ang Iranian regime. Ilang bansa ang nagbabala sa US laban sa operation at humingi ng linaw kung ano ang susunod pagkatapos nito. Kasabay nito, pinalakas ng Israel ang strikes sa southern Lebanon. Tinatarget ang mga lugar sa Iklim al-Tufa region sa sinasabi ng mga official na preemptive action laban sa rocket at missile infrastructure ng Hezbollah. Ayon kay Trump, sisirain ng operation ang missile industry ng Iran, wawasakin ang kanilang navy at tuluyang isasara ang anumang nuclear weapons program. Direkta rin niyang kinausap ang mga Iranian soldiers, nag-alok ng immunity sa mga susuko at hinikayat ang mga civilian na manatili sa loob ng bahay. Nagsimula ito noong Saturday morning, February 28. Nag-launch ang Israel ng preemptive strike laban sa Iran at sa loob lamang ng ilang minuto ay may mga ulat na ng pagsabog sa sentro ng Tehran. Ang Iranian state media ang unang nagbalita nito. Iniulat ng Fars News Agency ang tunog ng 3 pagsabog sa downtown Tehran. Iniulat ng ISNA ang makapal na usok na tumataas malapit sa Pasteur Street. Kinumpirma ng IRNA ang isang pagsabog sa Central Tehran na may makapal na usok na nakikita. Pagkatapos ay iniulat ng Tasnim News Agency ang 2 pang pagsabog sa Sayyad Kandan area ng Tehran. Sinabi nilang malamang na dulot ito ng missile attacks. At pagkatapos ay naglabas ng ulat ang Fars na nagpakita kung gaano kalaki ang pangyayari. Ilang missiles ang tumama sa University Street at sa Jomhuri area sa gitnang bahagi ng Tehran. Kinumpirma ito ng Israeli Defense Minister na si Israel Katz sa loob ng 1 oras. Ayon sa kanya, naglunsad ang State of Israel ng preemptive strike laban sa Iran para alisin ang mga banta sa State of Israel. Pagkatapos ay nagdeklara siya ng immediate state of emergency sa buong bansa. Ayon sa isang Israeli security source, ang attack na nangyayari sa Iran ay joint US-Israel operation. Iniulat ng Israel Channel 12 ang isang hindi pa kumpirmadong ulat na isa sa mga target ay isang Iranian presidential facility. Sinabi rin na tinatarget ng strikes ang mga lugar kung saan maaaring umatake ang Iran laban sa Israel.
Kasabay nito, si Ibrahim Azizi, head ng National Security Commission ng Parliament, ay nagsulat sa X Network. Sabi niya, binalaan namin kayo, pero ngayon ay nagsimula na kayo sa isang landas na ang katapusan ay wala na sa inyong mga kamay. Sa Israel, tumutunog na ang air raid sirens. Kinumpirma ng mga witness ng Reuters na narinig ang sirens sa Jerusalem. Naglabas ang IDF Home Front Command ng national alert na nagsasabi sa bawat Israeli citizen na manatili malapit sa protected spaces. Maingat ang army sa kanilang wording na ang sirens ay isang proactive alert para ihanda ang publiko sa posibilidad na may missiles na ilulunsad patungo sa State of Israel. Idinagdag ng IDF na sa sandaling iyon, hindi pa kailangang pumasok sa shelters. Wala pang missiles na inilulunsad patungo sa Israel, pero ang mga sumunod na instruction ay ibang kwento ang ipinakita. Ipinag-utos ng Israeli military na isara ang mga school sa buong bansa. Ipinagbawal ang public gatherings. Pinakiusapan ang mga Israeli na mag-work from home. Tinukoy ng military na ang mga vital sectors lang ang exempted sa mga restriction na ito. Pagkatapos ay may nangyaring nagpakita kung gaano kaseryoso ang Israel sa banta ng retaliation. Inanunsyo ng Israel Airports Authority na isinara ng Minister of Transportation ang airspace ng bansa sa lahat ng civilian flights. Pinakiusapan ang publiko na huwag pumunta sa airports. Ang usok sa Tehran at ang sirens sa Jerusalem ay nangyayari sa parehong oras. Sa loob ng Israel, hindi nagsasapalaran ang gobyerno. Ayon sa IDF Homefront Commander na si Tzvika Tesler, handa ang Israel sa posibleng attacks ng Iran matapos ang strike sa Iran. Sinabi niya na ginagawa ng Homefront Command ang lahat para masigurong maaalerto ang mga tao sa tamang oras. Sa ngayon, sinabihan ng mga Israeli na manatili malapit sa safe rooms.